Pumayag ang Pilipinas na bumili ng 2 bagong barkong pandigma mula sa Italia sa murang halaga. Sa gitna ng Maynila, isang mataong lungsod na tumatayo bilang isang biko ng pag-unlad sa Pilipinas, isang napakalaking desisyon ang ginawa na isa na humuhubog sa seguridad sa dagat ng bansa sa mga darating na taon. Nagsimula ang lahat sa isang diplomatikong overture mula sa Italy, isang bansang kilala sa mayamang pamana ng hukbong dagat at kadalubhasaan sa paggawa ng mga barko. Ang panukala ay diretsyo, ngunit nakakaakit. Nag-alok ang Italy na magbenta ng 2 bagong taon offshore patrol vessels sa Pilipinas sa napakababang presyo. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang ordinaryong mga barko. Sila ay mga makabagong kahangahangang ginawa ng Taon Shipbuilding Corporation, na kilala sa kanilang mga makabagong disenyo at makabagong teknolohiya. Sa timon ng mahalagang desisyong ito ay si Admiral Mateo Cruz, isang batikang naval strategist na may malalim na pag-unawa sa mga hamon na kinakaharap ng Philippine Navy. Matagal na siyang nagsusulong para sa modernisasyon ng fleet upang kontrahin ang mga umuusbong na banta sa rehiyon, kabilang ang pandarambong, iligal na pangingisda, at mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Nagpatawag si Admiral Cruz ng mataas na antas na pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, kasama sina Defense Secretary Elena Ramirez at Finance Minister Alejandro Santos. Ang mga talakayan ay matindi, na pinag-aaralan ang mga teknikal na detalye ng mga barkong taon offshore, ang mga implikasyon sa pananalapi ng deal, at ang mga madiskarteng bentahe ng mga ito sa bansa. Isa sa mga pangunahing salik na nag-udyok sa desisyon na pabor sa pagbili ay ang mga advanced na kakayahan ng mga sasakyang pandagat na sinamahan ng kaakit-akit na pagpepresyo na inaalok ng Italia. Ipinagmamalaki ng mga barkong taon offshore ang mga makabagong sistema ng pagsubaybay, malalayong sandata, at pinahusay na kadaliang mapakilos ang lahat ng mahahalagang elemento para sa pangangalaga sa malawak na teritoryong pandagat ng Pilipinas. Matapos ang masusing deliberasyon at konsultasyon sa mga eksperto sa hukbong dagat, opisyal na inihayag ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon nitong kunin ang 2 barkong taon offshore mula sa Italia. Ang balita ay nagpadala ng mga ripples ng kaguluhan at pag-asa sa pamayanan ng hukbong dagat at sa pangkalahatang publiko. Sa pagsisimula ng paghahanda para sa pagkuha, isang delegasyon mula sa Italia ang dumating sa Maynila upang tapusin ang mga detalye ng deal. Kabilang sa mga ito ay si Kapitan Marco Rossi, isang kilalang opisyal ng hukbong dagat at kinatawan ng tagagawa ng barkong Italyano na nakikipagsosyo kay Taon. Si Captain Rossi at ang kanyang team ay nakipag-usap sa kanilang mga Filipino counterparts, pamamalansa ng logistik, mga programa sa pagsasanay para sa mga tripulante, at mga iskedyul ng pagpapanatili. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng 2 bansa ay kapuri-puri na sumasalamin sa isang ibinahaging pangako sa seguridad sa dagat at pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Samantala, sa mga shipyards ng Italy, isinasagawa ang pagtatayo ng mga barkong taon offshore. Ang bawat sasakyang dagat ay maingat na ginawa, na isinasama ang pinakabagong mga pagsulong sa teknolohiya ng hukbong dagat at pagsunod sa pinakamataas na pamantayan ng kalidad at kaligtasan. Bumalik sa Pilipinas, lumago ang pag-asa habang papalapit ang petsa ng paghahatid. Ang mga tauhan ng hukbong dagat ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay, upang maging pamilyar sa mga sistema at kakayahan ng mga barko. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay naghahanda upang salubungin ang mga pinakabagong karagdagan sa armada nito ng may pagmamalaki at kahandaan. Sa wakas, dumating ang araw kung kailan handa na para sa paghahatid ang 2 barkong taon offshore. Isang engrandeng seremonya ang ginanap sa Manila Naval Base,
na dinaluhan ng mga dignitaryo mula sa Italia at Pilipinas. Ang mga sasakyang pandagat, na pinangalan ng BRP Sentinel at BRP Guardian bilang parangal sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng tubig ng Pilipinas, ay kumikinang sa ilalim ng tropikal na araw habang sila ay nakadaong sa daungan. Binigyang diin ni Admiral Cruz ang kabuluhan ng pagkakamit na ito sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ng bansa. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa Italia para sa kanilang pakikipagtulungan, at muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas sa pagtataguyod ng batas pandagat at pagtiyak ng katatagan sa rehiyon. Ang seremonya ng pagbibigay ay isang sandali ng pagmamalaki at pagdiriwang na sumasagisag sa pagtatapos ng mga buwan ng pagpaplano at pagtutulungan ng dalawang bansa. Ang BRP Sentinel at BRP Guardian ay opisyal na ngayong bahagi ng Philippine Navy, handang magpatrolya sa karagatan at ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sa mga sumunod na buwan, napatunayan ng mga barkong Thaon Offshore ang kanilang halaga sa pamamagitan ng iba't ibang operasyon at pagsasanay. Ang kanilang advanced na teknolohiya at mga skilled crew ay gumawa ng kapansin-pansing epekto na humadlang sa mga ipinagbabawal na aktibidad at nag-aambag sa kaligtasan at seguridad sa dagat sa rehiyon. Ang matagumpay na pagkuha ng mga barkong Thaon Offshore ay nagmarka ng isang milestone sa pagsisikap ng naval modernization ng Pilipinas. Ipinakita nito ang maagap na diskarte ng bansa sa pagtugon sa mga hamon sa maritime, at binigyang diin ang kahalagahan ng internasyonal na pakikipagtulungan sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Sa paglalayag ng BRP Sentinel at BRP Guardian sa malawak na kalawakan ng karagatan ng Pilipinas, nagsilbing paalala sila sa pangako ng bansa na protektahan ang mga interes nito sa dagat at itaguyod ang kapayapaan at katatagan para sa mga susunod na henerasyon.